Magandang araw sa ating lahat. Nagbabalik ang inyong lingkod. Kahapon kasi nagkaroon ng rally sa grandstand na kung saan ay marami pong dumalo dito sa national rally ng INC o Rally for Peace. Dito nagkaroon ng kuro-kuro at obserbasyon ng grupo ni Harry Roque o ni Atty. Harry Roque at yun nga inobserbahan nila yung mga pangyayari sa loob ng rally na ito at nagkaroon nga ng mga talakayan. Nais kong pakinggan natin at panoorin po natin. The only thing necessary for evil to triumph is for good men to do nothing. Sa Tagalog po, ang tanging kailangan para magtagumpay ang kasamaan ay magsawalang kibo at walang gawin ang mabubuting tao. Maraming salamat po at magandang hapon po sa ating lahat. Napakinggan po natin ang mensahe ng Congressman Marcoleta at malinaw po na bagamat ang panawagan ng Iglesia ni Cristo ay para sa kapayapaan, nandyan din po ang kanilang pagtutol hindi lang doon sa impeachment ng VP Sara, kundi sa gawain ng Kongreso ngayon. Ang kapatid na Arnel Tumanan para sa napakahalagang mensahe. Ang pamumulitika kesa yung bigyan ng solusyon ang problema ng bayan at nangunguna na nga dyan yung mataas na presyo ng bilihin, yung kakulangan ng trabaho at mababang sweldo. No? So, malinaw na malinaw po ang mensahe nila na ang kapayapaang tinutukoy po nila ay kapayapaan laban sa gulo sa politika na bunsod ng impeachment na sinusulong ng mga kalaban ng VP Duterte sa mababang kapulungan. Habang nagpupulong po ngayon, Prof. Ana, pumasok ang balita na sa Kamara de Representante ay diniklarang vacant at nasisante itong si Zaldico bilang chairman ng Committee on Appropriations. At itong ganitong hakbang po, ito ay para mabawasan ang galit ng taong bayan dito sa binaboy na 2025 national budget. Kaya lang ito po ay coming very late in the day dahil alam po natin na naisabatas na ang 2025 budget kung saan hindi po edukasyon ang pinakamalaking pinaglaanan ng pondo kung hindi ang DPWH, kung saan dinoble po halos ng mga kongresista ang sarili nilang mga budget at kung saan ang maanumalyang akap na kontrolado ng mga congressman at mga senador ay binigyan ng pondo na 28 billion at kung saan binawasan nga ng 82 billion ang budget para sa retirement ng ating kasundaluhan at tinanggal pa yung 15 billion para sa AFP modernization. No? So malinaw po na nawagan talaga sa kapayapaan bagamat hindi po sila nagsusulong ng Duterte ay pagtutol doon sa mga ginagawa ng administrasyon para guluhin ang ating larangan ng politika. Malinaw na malinaw po yun. Prof. Ana, anong take mo doon sa talumpati at mensahe ni Congressman Marcoleta? Sa akin kasi, lahat naman ng parts ng maraming salamat spokes. Sa akin kasi, sa lahat naman ng sinabi ni Kong Marcoleta, lahat naman ng yun ay totoo, lalo na pagdating sa mga issues na kinaharap ng Pilipino tulad ng pagtaas ng mga bilihin at lalo na din dun sa nangyari na mga hearing ng TWADCOM or HUADCOM na ako rin actually almost all hearings I think I attended dun sa HUAD hearing na yon ng sa Congress na parang sa akin noon ang pakiramdam ko parang ano ba wala na ba kayong ibang gagawin kung di ito i-prosecute nyo or ipahiya nyo ang Vice President at even the former President at ang mga Pilipino tulad mo actually kasi you were one of those people na talagang habol ng Quadcom, di ba? Yung committee na yan, no? Oo, nag-appear ka din, di ba? Warrant of arrest, no? Dahilan kahit hindi ako makauwi sa aking mga mahal sa buhay. Oh, pero na-arresto ka. The first one is you were Aresto ko. Na-arresto Oo, ko isang araw at desidido sila na pahabain pa yung pag-aaresto ko dahil nga nasasaktan daw sila sa mga sinasabi ko sa labas
ng Kongreso dahil nagsalita nga ako dun sa EDSA Friday na pagpupulong ng EDSA Friday group. No? Sa loob-loob ko naman, wala na kayong pakialam dun. Kahit anong sabihin ko sa labas ng Kongreso, walang disrespect yan. Yan ay bahagi na aking karapatan ng malayang pananalita. Tama ka doon. So, nung mga panahon na yun, at tama naman si Kong Marcoleta, kasi I'm not in the country, no? I'm in China right now. I'm studying, finishing. Pero alam mo, hindi ako makafocus sa pagsusulat ko ng thesis ko dahil almost twice a week or thrice a week nag-hearing sila. And I really have to follow and tsaka monitor kung ano mga pinag-uusapan. Kasi bilang isang Pilipino, it's an issue na dapat makialam ako. Kasi alam mo yun, kung ano ang mangyayari dyan sa mga pinag-uusapan nila, di makaka-apekto sa bansa. So almost every hearing, nandun ako, nakatutok, umaabot siya ng ilang oras. Na para bang iniisip ko noon, ano na ba? Wala na bang katapusan ito? Wala na ba sila ibang gagawin kung di mag-hearing, at saka atakihin ang mga Duterte? Ang daming kailangan gawin sa Pilipinas, ang dapat gawin ng mga mambabatas. Huwag nilang sayangin yung pera. Pero my God, that was really crazy. That was a dragging moment. Pero I don't know right now, parang kung tutuloy pa rin nila. On the other hand, isa pa sa mga nagustuhan ko, ang pinaka-impactful sa akin talaga na part ng speech ni Kong Marcoleta, yung huli. Yung huli niyang sinabi. Yung sinabi niya na, kapag walang gagawin ang mabubuting tao at marami na silang nakikitang kamalian sa kanilang bansa o sa sitwasyon man kung nasaan sila, mananalo talaga ang kasamaan or yung, the evil people out there. So, yun yung very important sa akin na, yun ang last statement niya, which is for me the most important or summarizes everything. Kasi sa akin, tama it doesn't matter kung nasa gobyerno ka, it doesn't matter kung anong antas mo sa buhay, kung mataas ba ang pinag-aralan mo o eksakto lang, or bata ka man, matanda, lalaki, babae. Pero tama kung nakakakita na tayo ng hindi maganda at alam natin apektado tayo and the country is going down the drain, especially when you talk about political issues, economy, international relations, foreign policy, almost everything, peace and order, crime rate, and everything. Kung hindi ka makikialam at ikaw naman sa tingin mo mabuti kang tao at ang hangad mo lang ay para sa kabutihan ng bayan mo, definitely mananalo talaga ang masasamang tao or evil people, especially those in government. So sa akin, very important and very striking yung last statement na yun. At to be very frank and honest, spokesperson, yun lang din ang pinanghahawakan ko. Kaya I'm doing what I'm doing. I'm writing. I'm here. I'm speaking my mind, and I'm sharing. As in spirit, I'm with the National Rally for Peace of the INC. It's precisely because of that. Yung statement na panghuling statement ni Kong Marcoleta. Napaka-importante nun. At sana sa ating mga kababayan na narinig yun, may embrace natin siya at ma-internalize natin siya para maintindihan natin kung saan nanggagaling ang mga tulad namin ni Spokes Harry. Kasi kanina, tama si Professor Malutikia Ang dami ko ring nakikita sa sa Twitter ko and even dun sa Facebook ko na ang daming troll na nagsasabi ang ingay-ingay nyo. No? Wala naman kayong prueba sa mga pinagsasabi nyo. Ang dami, alam mo yun, yung mga kinikriticize, binabash tayo. Pero sa akin kasi, yun ang pinanghahawakan ko, yung last statement na yun. Which is, for every one of us, makaka-relate tayo dun kung talagang minamahal mo ang bayan mo. Kasi, I'll be very, din sa ating mga kababayan. Kasi kanina, ina-accuse din, dun sa Twitter ko kasi may nag-a-accuse dun na, bayaran kayo ng mga Duterte and all that, or binabayaran kayo to bash the government and blah, blah, blah. Excuse me po, ni singkong kusing, ni sentimo, wala pong bayad, wala kaming nare-receive at wala din kaming hihingin, ni singkong kusing. Kaya gusto ko lang i-address yung basher ko dyan sa Twitter. Diyos ko, sa tagal ko nang nagsusulat sa Manila Times, even ni singko, never akong humingi para lang magsulat ako. No, walang bayad yun, all for public service. Even itong ginagawa namin ni Spokes Harry, public service yan. Dahil totoo nga, kapag ang mga taong nakakapag-isip at nakakita kung anong mga hindi maganda na sa bayan mo, kapag tumahimik ka, hindi lang ikaw ang apektado. Kanina sinabi din na pati kanununuan mo, yung mga anak-anakan mo, magsasuffer din talaga sila.
Kasi ganun talaga yan. It's a chain of reaction, a chain of effect. So, talagang very striking sa akin yung last na statement. Though the whole speech was very inspiring, the whole speech was very relevant to what's happening to the country. But for the last statement, for me, talagang tagus sa puso yun sa akin. Maraming salamat. At ibig sabihin talaga, iiral ang mga gawain ng mga hindi magaganda ang mga budhi kung mga mabubuting budhi ay walang gagawin. No? So wag nating hayaan na magtagumpay ang mga masasamang budhi. Meron tayong kasama ngayon, hindi ko mabasa kung sino yung kasama natin. Folks. See, ang kasama po natin ngayon ay isa ring famous na political blogger na si Maricar Serrano. Maricar, are you ready? You have the floor. Your honor! Yes. I'm here. Hi, Miss Anna. Hi, Papi Harry. Finally. Ay, nako, salamat at safe ka, Harry. And Miss Anna, it's been a while since I really wanted to be connected with you. Maraming salamat sa ginawa niyo today. And of course, salamat sa suporta niyo pa rin sa mga Dutertes. Alam niyo naman ako, kilala ako. Actually, hindi ako famous, notorious ako, Miss Anna. Hindi naman. Ako yung Notorious PDS. Pinabasa ko, no? Oo, ikaw ay superstar sa aming mundo. Pero Maricar, narinig natin ang mensahe ni Marcoleta at biniglang linaw niya, no? Na kapag sinabi ng Iglesia ni Cristo na sila isa para sa kapayapaan, ibig sabihin niyan, ayaw nila yung mga nanggugulo sa larangan ng politika at kinukonsidera nila na panggugulo sa ating lipunan yung sinusulong na impeachment, no? At yung mga investigasyon ng WAD Committee at ng Committee on Good Government sa mababang kapulungan. Your take, Maricar? Correct. Yes, actually, yes, I completely agree with that because katulad nga nung una nilang statement, and this is ito yung preamble nila prior to this rally. Ang sinabi nila yeah, we are echoing with the president. You know, I don't know, pero sa akin kasi napakagandang sarcasm nun. We are echoing with the president na na hindi kami pabor sa sa impeachment. And kasi naman nakakahiya naman talaga sa totoo lang kung kakargahan nila yung impeachment. Nakita ba natin lahat yung articles of impeachment? It's disgusting. I'm pretty certain malakas din ang tawa ni Papi Harry nung Papi Harry Roque nung nabasa niya yung articles of impeachment. Naging ground for it. Yeah, it's a fiasco. I don't even know kung anong klase. Pasensya ka na, Leila Banana, pero nakakahiya talaga yung listahan, yung articles niya, no, for you to even allow yourself to be identified with such a fiasco of an impeachment article. It's just abysmal, no? Nakakatawa. Newspaper clippings la karamihan. Yun na nga, nakakatawa. Mukhang mukhang chani lang nila sa mga comments ng mga trolls. Yung kinuha nila, it's really disgusting. Pero anyway, Papi Harry, no, Miss Anna, if there's one thing that I need to point out today is yung kasi may grassroots ang ang pinaka forte ko, no, nakikipag-usap talaga ako sa mga tao. If there's one sentiment of the INC that I really want to put out there, ang pinakamalaki na sentimiento ng mga kapatid natin sa INC, kaya sila sumali sa rally na to, is yung problema din nila sa droga, sa paglaganap ng droga. No? They are protecting, preventing, and trying to stop the proliferation of of drugs, yung influence of drugs sa kanilang mga kabataan. Siyempre naman, napakadami na ng apektado right now. Across the country, all regions meron. And it is at an alarming rate, and it is really starting to become a serious problem. Alam niyo naman natin pare-pareho ang iglesia, grassroots din yan sila . Alala niyo ng pandemya, 'di ba? Napakadami nilang tinulungan sa grassroots levels. So alam din nila, ramdam din nila yung grassroots problems pagdating sa droga. And I really think that one of the biggest reasons for our mga kapatid sa INC, no? I'm not one, but let's just call them that way because mga kapatid natin sila. So yeah, yun ang isa sa mga initial reasons why a lot
of the INC members actually joined in today. And Maricar, it's oo. yes, sir. Alas 6 pa sila nagsimula magtipon-tipon, yung iba dyan na nga natulog sa luneta, no? Pero Yung hanggang clock. ngayon wala tayong naririnig sa kahit kanino sa administrasyon, no? Ang tanging narinig lang natin ay siguro para mabawasan ang galit ng taong bayan ay tinanggal nila si Zaldico bilang chairman ng Committee on Appropriations. Tanggal nga ba? Parang okay, you're done with this, next ka naman. Parang ganun lang yung basa ko dun, Papi Harry. Hindi ako naniniwala na tatanggalan nila ng mini. Ako rin, parehas tayo, Maricar. Oo. Ano lang yun, parang, okay, sige, tanggalin ka namin dyan, pero ilipat namin dito ha. Pero i-declare natin ko Yeah. Tapos na kasi yung budget, di ba? Tapos na yung napirmahan na, so wala na siyang purpose doon. Next purpose naman. Ganun yung tingin ko dyan, Paps. And also, ang tingin ko din is they are trying to I don't know, palusot or pasiklab ek lang nila na, oh, we're doing something about this ha. Yung mga ayaw nyo, tinan nyo, ginagawa namin ng paraan. And ang pinaka nakakatawa right now sa dami ng mga ng mga pa-press release nila today dahil dinedma nila itong rally na to. Walang mainstream media na nagko-cover nito na diligently, no? So, Oo. ang ginawa nila, yung pautot nila, na pinalabas nila na nakipag-usap si Bongbong kay Biden. Why? What the hell is that for? 1 week to go, wala na yung lolo na yon at baka nga hindi nga kilala. Sinong ka-meeting niya? Parang Anak si ng- Zaldico, miski tinanggal nila, ay wala na namang budget na tatalakayin itong Committee Exactly. on Appropriations sa susunod na kongreso na. Oh. Futile Maricar, actions one after the other today. Kayo po, ano po nga masasabi nyo hinggil sa napanood ninyo, lalo na dito sa nangyaring rally ng INC? Kung nagustuhan mo ang video na ito, paki-share at paki-like na rin. Kung nais mong magpahayag ng iyong opinion, komento o reaction, i-comment lang natin dito sa comment section sa ibaba ng video na ito. Hanggang sa muli po, marami pong salamat sa patuloy niyong panunood. Mabuhay po kayo and God bless po sa ating lahat.